beloved Boss Mike Cervera. Kaya laging sinasabi ni ating mahal na presidente na nandito na ang bagong Pilipinas. Totoo po yun. I was asked to demonstrate online, so I'm using my phone ngayong araw na ito. At Mga OFW nating kababayan, sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ay ang bagong Pilipinas. Opo ha, na proyekto. Etong, kung tawagin po mga kababayan e-gov. Opo ha, e-gov po mga kababayan. Electronic na po ang kahit na anong kahilingan, kahit na anong reklamo, at kahit ano pong mga kailangan nyo sa gobyerno. Eto na, e-gov, pasok! napakarami po, hindi po lang po DICT ito. Yung guidance po ng aming mahal na Secretary Henry Aguda na isimplify ang government services. Alam mo ninyo, nagkumpul-kumpul po ang napakaraming government agencies po dito. So this is an accomplishment na hindi lang po ito ng iilan lang na ahensya at napakaraming ahensya po ang nagtulong-tulong po dito. So, ang e-gov Super App po ay sa ngayon ay grand launch na natin. Pero meron na po tayong mahigit 14 million unique users at mahigit 200 million transactions na po tayo ngayon. Grabe, no? 40 million, mahigit na ho yung user. Kasama na ho si Carmela Salenga dyan. Ma'am, oo. Galing, ano? Yaan, oh. Nagawa ba ni Digong? Si Digong, oo. Ay, pinagkabisihan nun kung paano mangulimbat ng pera yun. Kung paano gagawa ng pera sa mga sugal, pogo at iba pa. Pero mga kababayan, si Pangulong Bongbong, eto, serbisyo para sa inyo, mga OFW, mga kababayan natin sa Pilipinas, at sa amang panig kayo ng kasulok-sulukan ng mundo, eto, para sa inyo, handog ng gobyerno. Wala pong iba kundi ang gobyerno ng bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy! In fact, word of mouth lang po ito. Naranasan ang convenience, kunento sa kabila, kunento sa kaibigan, at nag-viral siya. At alam niyo ho ba, ng araw-araw na download natin ngayon ng e-gov app ay 70,000 to 100,000 downloads a day. Every day po yan ang gumagaling ngayon. At nung nilaunch po natin po ito, Galing-galing yung mga mo, government Pangulong services, Bongbong. nakakatuwa po, alam niyo ba na 50 times. Imagine po, last year, compare this year, hindi po to 10 times, hindi po 30 times, 50 times na po. Ganong kadaming gumagamit ng ating e-gov Super App. Grabe, no, mga kababayan, no? Si Pangulong Bongbong at saka si First Lady nagpapaligsahan sa magagandang mega project. Si Buday nakikipaligsahan pa rin. Saan? Sa patalinuhan. Kasi mga kababayan, late na talaga si Buday eh. Oo, yung mga naiisip niya, lumang-luma na. Para magmukhang matalino, biruin nyo, naisip niya, yung mga pulis daw, wag nang paalisin sa mga presinto. Ang ipadala daw, yung CCTV, yung robot, at yung drone. Lang yan, Sara, naisip mo yon? Pinangina, pang bobo yun. Ang hirap nun, yun na nga eh. Sabi nga nung iba, Sara, yung mga bodyguard mo, palitan mo ng drone, robot, di ba? Magkabit ka na rin ng camera sa katawan mo. Lang yan. Eto na, mga kababayan. Galing eh. Galing talaga. Matindi tong project ng Pangulo. So, ang e-gov app po ay marami po siyang features, no? Hindi po ito basta lang ginawa natin. Pinag-aralan natin ang Estonia kasi sabi nila 99% ang kanilang digital transformation doon. Ang government nila walang papel. 99%. Nung pumunta po ako doon, inggit po ako. At ang sinabi ko, sana tayo din. Nung pumunta po kami sa Singapore, meron silang super app, ang pangalang SingPass. Nandun yung national ID nila, doon magbabayad ng taxes, permits, sa isang app. Sabi ko, at sa aming team,
At sabi ng aming mahal ng Pangulo, isimplify natin. Bakit hindi pwede sa Pilipinas? Pumunta kami ng South Korea, consistent, paperless, talagang napaka-efficiente. Pag government service, pinapalakpakan. Correct. Pag government service, mas maganda pa kaysa private. Yun ang kanilang ideology sa South Korea. So sabi ko, bakit di pwede natin gawin sa Pilipinas? So ang e-gov app ay marami po siyang features, no? So, Maraming pictures po yan, mga kababayan, ha? Ibang klase, no? Ha? Nakakabilib, nakakamangha. Pwede na pala. Magbabayad kayo ng mga taxes ninyo. Diretso na, e-gov lang. Tindi, mga kababayan, matindi. Oh. nandiyan lang po yung national government. Hindi nyo ba alam na nasa 70 government services na ang nasa ating national government? Marami pong latest ngayon. Kinuha ko po yung aking driver's license habang nagkakape sa bahay. At alam nyo bang nakuha ko ang aking driver's license ng less than 10 minutes? Kita nyo, mga kababayan, hindi na kayo pipila. Hindi na kayo mahahasel. Ha? Hindi na kayo mamamasahe. Ha? Dito na lang sa e-gov, mga kababayan, serbisyo o hub ng bagong Pilipinas ni Pangulo. Yari na! Nagawa ba ni Digong yan? Tanong nyo kay Digong. Kung hindi magpatayo ng Pogo, magpatayo ng online sugal. Yan ang alam ni Digong. Tapos, ang ginawa, mga kababayan, ayun, nagnakaw ng nagnakaw. Yan, iwas sa Pixer. Tama si Alicia Duran. Maraming mga maraming mga maraming mga mga kababayan, maraming mga ginawang katarantaduhan si Digong. Busy sa pagpatay ng mga ng mga mahihirap na Pilipino. Yan, di ba? Ako, marami pa sana tayong tatalakayin. Hindi lang yan, mga kababayan. Ito pa, shortcutin na natin. First license renew. Ayan, mga kababayan ko. Ito, sample, Attorney Claire, pasok. Sa mas mabilis na driver's license renewal, sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi na kailangang pumila pa sa LTO ang mga magre-renew ng kanilang driver's license sa ilalim ng online driver's license renewal system ng DOTR. Kita nyo, Missy Cruz, Ayan, masayang binabalita po ni Attorney Claire Castro itong mga bagong mga proyekto, latest na mga proyekto ng ating gobyerno ng bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama sa online application process, ang online driver's education program at telemedicine sa pamamagitan ng eGov PH app. Nangangahulugan lamang ito na kaya na ang digital driver's license renewal sa loob lamang ng 15 minutes. Grabe. At may option pa ang mga motorista na ipa-deliver sa kanilang bahay ang kanilang mga lisensya. Kita nyo, di-deliver na sa bahay ninyo yung lisensya. At eto pa, alam ko naman mga kababayan, karamihan sa inyo, yung mga nakukuha yung mga ID, ayaw ninyo yung mga pagkuha, Ibig ko sabihin, hindi kayo makapili ng magandang anggulo nyo. Ngayon mga kababayan, mapipili nyo na kung anong itsura nyo sa inyong mga lisensya. Diba? Galit na galit kayo. Walang yan naman yung nag-camera sa akin. Tingnan mo yung itsura ko. Parang hindi ako. Kung kayo yung mismo nagagawa, mga kababayan, yung litrato nyo na pinakamaganda, yun na yung ilagay ninyo. Kaya, hindi nakakahiya na ipresenta yung mga lisensya ninyo, yung mga ID ninyo, na eto, lisensya ko, yan. Di ba? Yun, mga kababayan. Sino naging biktima ng pangit ang itsura sa mga ID nila? Pagka DDS, matik na yan. Kahit anong tagilid, kahit anong patuwad ng mga mukha niyan, pangit talaga. Di ba? Kaya wag na kayong umasa. Kahit na naman anong gawin ninyo maliban na lang kung AI ninyo o i-filter ninyo. Pero mga kababayan, marami talagang dismayado dyan. Kadalasan lumalabas sa mga lisensya mukhang mga kriminal.
Di ba? O yan, si Arnold Lopez. Mukha ka bang kriminal doon sa lisensya mo? Oo. Baka mo pagkamala na DDS yun. No, yan mga kababayan ko. Tuloy. Patunay lamang ang programang ito na sa ilalim ng Marcos administration, hindi imposible ang pagbibigay ng mas mabilis at mas magaan na serbisyo para sa bawat Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Yaon! Antindeng! Galing-galing! Ewan ko lang kung hindi pa kayo naging masaya rito. Syempre, yung mga DDS, hindi ibabalita tong mga ito. Hoy, mga DDS, tigilan nyo na yan. Balitaan nyo naman yung magandang ginagawa ng pamahalaan. Yung mga proyekto ni Pangulo, mismo siya, siya mismo ang gumagawa nito. Ng mga pinipersonal niya. Siya mismo, kita nyo nung nakaraan, pumasok mga kababayan saan? Sa tunnel para inspeksyonin yung ating yung ating underground na dadaanan ng tren. Grabe, no? Yung ating subway, ininspeksyon po ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Kita nyo, personal po niyang tinitignan kasi kailangan matiyak na sigurado na mabilis yung pagtatrabaho at mabilis yung ginagawang proseso para umabot sa nakatakda na oras, panahon na ito ay matatapos. Diba? Galing, ano? So mga kababayan, marami pa sana akong ipapakita. Pero, tsaka na lang. Kasi baka yung mga DDS na nanonood dito ay nangingisay na. Huwag kayong mangisay. Oo. Para sa inyo naman yan, dapat nga matuwa kayo. Diba? Pati Malampaya, sabi ni Missy Cruz. Ay, dami! Ang daming proyekto ni Pangulo, kakaiba. Bigay ng bigay. Wala na nga ginawa yung kundi magbigay ng bigay. Di ba? Ulitin ko lang sa mga DDS na mga nandito. Huwag kayong malungkot. Kung hindi nagawa ni Digong, matuwa kayo dahil nagagawa ni Pangulong Bongbong. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Kaya mga kababayan, muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mali natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Mahalin natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady. Bagong Pilipinas, yan po tayo ngayon. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.